Isang araw, matapos kong ibigay ang kalahati ng aking atay para iligtas ang buhay ng aking diyen, ani pinagdiwang ng pamilya de la Cruz ang isang malaking piging. Ngunit sa harap ng maraming bisita, hindi ako ang pinasalamatan. Ang batang kerida ng asawa ko ang ipinakilala nilang tagapagligtas at anghel ng kanilang tahanan. Pinakain nila ako ng kawalan ng katarungan. Pinalabas na ako pa ang nagtaksil at pilit na pinapirma sa isang kasunduan ng paghihiwalay. Akala nila ay sinira nila ang aking buhay. Hindi nila alam ang bawat patak ng luha at dugo ko sa bahay na iyon ay may katumbas ng kabayaran na ako mismo ang nagplano. Pirmahan mo na yan Friday. Huwag mong idamay ang apelyido ng pamilya de la Cruz sa kadumiha at kalokohan mo kasama ang doktor sa ospital. Malamig at matalim ang boses ni Doña Consuelo. Bawat salita ay parang kutsilong ibinaon sa sariwang sugat ng aking tahi sa tiyan. Kakalabas ko pa lamang sa recovery room nung umagang yon. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang katawan ko ay mahina pa mula sa operasyon, kung saan pinutol ang bahagi ng aking organ para lang mabuhay ang babaeng. Ngayon ay nakatayo sa harap ko na may matalas at nakatutok na tingin. Sa tabi niya, nakatayo si Mateo, ang lalaking pinagsilbihan ko. Sa loob ng 9 na taon ang asawang pinagpuyatan ko gabi-gabi habang nagtatrabaho ako bilang kanotse na nurse sa ospital para lang mabayaran ang kanyang mga utang. Nakahawak siya sa baywang ni Celestina, isang dalagang mas bata ng 10 taon sa akin na nakasuot ng mamahaling damit na binili gamit ang pera mula sa pondo ng aming pamilya. Diyos ko po. Ang bulong na iyon ay hango sa kaibuturan ng aking nanginghinig na dibdib. Ngunit walang boses na lumabas sa aking mga labi. Habang naririnig sa labas ng mansyon ang tawanan ng mga bisita, ang kalansing ng mga baso ng wine at ang tugtog ng musika sa kanilang ginagawang pasasalamat sa kalusugan ni Doña Consuelo. Narito ako sa loob ng silid-aklat, pinapalibutan ng 3 taong walang ibang ginawa, kundi ubusin ang aking buhay. Inilagay ni Mateo ang isang panulat sa ibabaw ng mga papel sa aking harap. Look, Friday, be reasonable, sabi niya sa isang malamig at walang pakialam na tono ang boses na minsan kong minahal at pinagkatiwalaan. Pinagbibigyan ka pa ni Mami. Kung ayaw mong i-report ka namin sa board ng ospital para sa embezzlement at infidelity sa kaibigan mong doktor, pirmahan mo na yan. Maghihiwalay tayo ng tahimik. You get nothing, but at least hindi masisira ang lisensya mo. Isang malakas na hampas ng kamay ni Doña Consuelo sa mesa ang pumatid sa katahimikan. Huwag ka nang magpanggap na biktima, Friday. 9 na taon ka naming pinatira rito. Ngunit ano ang isinukli mo? Ang dungisan ang pangalan ng De La Cruz si Celestina ang nagdala ng tunay na kaligayahan sa anak ko. At siya ang nag-asikaso ng lahat habang busy ka sa mga panggabing duty mo na hindi namin alam kung ano nga ba ang tunay mong ginagawa. Naramdaman ko ang pagbaon ng mga tahi sa aking tiyan. Kumirot ang aking katawan sa bawat paghinga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanila kung sino ba ang nagpuyat para pakainin si Mateo nang mabangkrot ang kanyang negosyo. Sino ang nagbayad ng mga demand letter mula sa bangko? Sino ang nagbigay ng sariling dugo at atay para lang makatayo muli ang matandang babaeng ito ngayong gabi? Bakit ako? Bakit ako ang kailangang dumanas ng ganitong kababuyan? Bakit ako ang ginagawang masama? Bakit ako? Bakit ako? Ngunit walang luhang pumatak sa aking mga mata. Pinilit kong ituwid ang aking likod kahit naramdam ko ang matinding sakit sa aking operasyon. Hinga lang Friday, kaya mo pa. Tiningnan ko ang mga papel sa aking harap.
Affidavit of Voluntary Separation and Admission of Marital Infidelity. Isang kasinungalingang itinahi upang iligtas ang reputasyon ni Mateo at protektahan ang kanilang pamilya sa mata ng barangay at ng lipunan. Dahan-dahan kong inabot ang panulat. Hindi nang inginig ang aking mga daliri nang idikit ko ang dulo nito sa papel. Nagkatinginan sina Mateo at Doña Consuelo, may bahid ng tagumpay at pang-aasar sa mga mata ni Celestina. Akala nila ay napasuko nila ako. Akala nila ay wala akong laban dahil nakuha na nila ang lahat mula sa akin. Nilagdaan ko ang aking pangalan sa bawat pahina. Mabilis, malinaw, walang pag-aalinlangan. May isa pa akong gustong sabihin sa inyo. Malamig kong wika habang itinutulak ang panulat pabalik kay Mateo. Ang boses ko ay tuyo, ngunit buo. Friday, huwag ka nang magdrama, panimula ni Mateo. Kinuha niyo ang 9 na tao ng buhay ko. Pagpapatuloy ko nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Mateo na tila natigilan sa aking katahimikan. Kinuha niyo ang dugo ko. Kinuha niyo ang kalusugan ko. Ngunit ngayon, tapos na ang utang na loob ko sa pamilyang ito. Mula sa sandaling ito, walang sinuman sa inyo ang may karapatang hawakan, kahit ang baybay ng pangalan ko. Tumayo ako mula sa upuan. Naramdaman ko ang init ng dugo na tila bahaging lumabas sa bandage ng aking sugat. Ngunit hindi ako huminto. Dinala ko lamang ang aking lumang bag na naglalaman ng ilang pares ng uniform ng nurse at ang aking mga personal na gamit. Lumakad ako pabalik sa pintuan nang hindi sumusulyap sa piging sa labas. Ang mga bisitang kumakain at nagtatawanan sa garden ay hindi man lang napansin ang paglabas ng totoong nagbigay ng buhay sa bahay na yon. Sa labas ng gate, pumatak ang malakas na ulan ng gabi. Nabasag ang katahimikan ng kalsada sa tunog ng mga patak ng ulan sa bubong ng mga sari-sari store at nakaparadang jeepney. Walang payong na proteksyon, ngunit hindi ako tumakbo. Isinuksyok ko ang aking kamay sa loob ng bulsa ng aking jacket. Doon sa ilalim ng tela, nasalapan ng aking mga daliri ang maliit at malamig na bagay. Ang pilak na susi na nakatago sa likod ng luma kong relo ng nurse. 2 taon kong pinaghandaan ang gabi na ito. 2 taon ng puyat sa kanoche. 2 taon ng lihim na pagtatabi ng bawat piso mula sa aking mga overtime pay. At 2 taon ng pag-iipon ng mga katotohanang hindi nila kailanman inasahang hawak ko. Inangat ko ang aking muka sa gitna ng buhos ng ulan sa kalsada ng Parian. Ang sakit sa aking tiyan ay pansamantala, ngunit ang kalayang nararamdaman ko ngayon ay magpakailanman. Pinyara ko ang isang dumadaang jeepney. Nang sumakay ako, hindi ako tumingin sa likod. Dahil alam ko, kapag nagkita kaming muli ng pamilya de la Cruz, hindi na ako ang yuta-yutang yugto ng babaeng pwedeng tapak-tapakan. Bumaba ako ng jeepney sa kanto ng lumang kalsada sa Parian. Ang malamig na ulan ay patuloy na pumapatak sa aking balikat. Ngunit ang bawat hakbang ko palayo sa sasakyan ay parang pag-alis ng isang mabigat na kadena sa aking mga paa. Pinindot ko ang aking tiyan habang binabagtas ang makipot na eskinita. Ang sakit sa aking tahi ay patuloy na kumikirot, ngunit hindi ko yon pinansin. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang lumang relo ng nurse. Dahan-dahan kong binuksan ang lihim na takip sa likod nito at kinuha ang maliit na pilak na susi. Sa dulo ng eskinita, nakatayo ang isang 2 palapag na lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. Walang malaking arko o mamahaling gate tulad ng mansyon ng mga De La Cruz. Ngunit sa harap ng pinto, may isang maliit na signage na nakasulat sa kahoy. Kalinga sa Parian. Ipinasok ko ang pilak na susi sa trangka ng pintuan. Sa isang marahang ikot, bumukas ang pinto at sinalubong ako ng amoy ng malinis na linen, mainit na kapeng barako at lumang papel.
Dito sa maliit na bahay na ito sa Parian, walang nag-uutos sa akin. Walang Doña Consuelo na naghihintay ng pagsisilbi. Walang Mateo na naghahanap ng perang pambayad sa kanyang mga utang. Sa loob ng 2 taon, habang iniisip ng pamilya de la Cruz na ako ay isang walang kwentang nurse na sunod-sunuran sa kanila ang bawat piso mula sa aking mga overtime pay at panggabing duty, ay dahan-dahan kong itinabi para itayo ang center na ito. Isang lihim na silungan para sa mga caregiver, mga kasambahay, at mga babaeng inabuso at itinapon ng sarili nilang pamilya. Isang lugar kung saan nakakakuha sila ng libreng payong legal tulong sa kalusugan at pagsasanay upang makatayo sa sarili nilang mga paa. Friday, nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang isang mahinhin, ngunit buong boses mula sa hagdanan. Bumaba si Tita Isabela, nakasuot ng simpleng duster at may hawak na baso ng mainit na tsa. Siya ang 58 taong gulang na babaeng tinulungan ko 2 taon na ang nakararaan at siya na ang nag-asikaso sa araw-araw na pamamahala ng center habang nasa ospital ako. Nang makita niya ang aking basang damit at ang pulang manse ng dugo na unti-unting kumakalat sa puti kong uniform sa may tiyan, mabilis siyang lumapit at inilapag ang baso sa mesa. Sabi niya boses na nanginginig sa pag-aalala, "Diyos ko po, Friday! Nagdudugo ang tahi mo! Ano ang nangyari sa mansyon?" Umupo ako sa lumang wooden chair at huminga ng malalim. "Hinga lang, Friday. Ligtas ka na." "Permanipormahan ko na ang papeles ng paghihiwalay, Tita Isabela." Mahinay kong sagot, habang tinititigan ng aking mga palad. "Iniwan ko na ang lahat. Binigay ko ang atay ko kay Doña Consuelo at ibinalik nila sa akin ang kasinungalingan at pambabastos. Wala na ako sa pamilyan yon." Tinitigan ako ni Tita Isabela ng matagal. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng lambing ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang liwanag, isang malamig at matalas na siklab na mabilis ding nawala. Inabot niya ang gawa sa telang bandahi at dahan-dahang nilagyan ng gamot ang aking sugat. Sabi niya boses na tila nagmumula sa kaibuturan ng isang lumang pighati. "Walang lihim na hindi mabubunyag, Friday. Ang mga taong gumagawa ng masama at nagtatago sa likod ng kanilang kayamanan ay balang araw naluluhod din sa sarili nilang dumi. Dumating na ang oras para magbayad sila." Kumunot ang aking no sa matinding emosyon sa kanyang bose. Ngunit inisip ko na lamang, nagalit lamang siya sa ginawa sa akin ng pamilya de la Cruz. Tumingin ako sa pinto ng maliit na silid sa dulo ng bulwagan. Sa loob ng silid na yon, nakatago sa likod ng isang cabinet ang isang bakal na vault. Doon nakatago ang mga journal, ang mga sao-sao na resibo ng bangko na nagpatunay sa pagnanakaw ni Mateo sa pondo ng kumpanya, at ang mga audio recording ng mga pagbabanta ni Doña Consuelo sa akin. "Hindi ko ginawa ang lugar na ito para lang maghigante, Tita." Bulong ko habang pinagmamasdan ang pilak na susi sa ibabaw ng mesa. "Ginawa ko ito para kapag dumating ang araw na subukan nilang sirain ang buhay ko, mayroon akong tirahan na hindi nila kailanman maihahawak." Pumunta si Tita Isabela sa kusina para kumuha ng bagong kainit na sabaw. Naiwan ako mag-isa sa sala pinagmamasdan ang liwanag ng lampara na nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Ngunit habang nakatitig ako sa bintanang nakaharap sa kalsada ng Parian, naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo sa aking leeg. Sa kabila ng salamin ng bintana sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa gitna ng buhos ng ulan, may isang maitim na anino ng tao na nakatayo. Nakatingin ito ng diretsyo sa loob ng aming bahay. Nang dahan-dahan akong tumayo upang tingnan kung sino ito, mabilis na tumalikod ang tao at nawala sa dilim ng eskinita. Hinawakan ko ng mahigpit ang pilak na susi sa aking mesa.
May nakakaalam na ba sa kinaroroonan ko o ang mga mata ng nakaraan ay nagsisimula ng humabol sa akin, Ma. Gang naglakad ako patungo sa palengke ng Parian upang bumili ng mga sariwang gulay at isda para sa mga kababaihan sa center. Nais ko ring makiramdam sa paligid matapos ang 3 araw na pag-alis ko sa mansyon ng mga De La Cruz. Ngunit, bago pa man ako makalapit sa tindahan ng isda, narinig ko na ang matinis at mabilis na boses ni Aling Rosita, ang kilalang taga-pagdala ng balita at tsismis sa buong barangay. Nakatayo siya sa tabi ng isang sari-sari store na palilibutan ng 3 kapitbahay na nakatutok ang mga tainga sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sabi ni Rosita habang itinuturo ang kanyang daliri sa hangin. Dinig ko sa kabila, nabaliw na daw si Friday matapos siyang iwanan ni Mateo. Pinapalabas daw sa ospital na nagnanakaw siya ng mga gamot para gamitin sa sarili niya dahil hindi matanggap na may bagong babae ang asawa. Napatigil ang 2 babaeng bumibili ng kamatis nang makita nila ako. Mabilis silang nag-iwas ng tingin at nagbulungan habang itinuturo ang aking direksyon. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang hiya at matinding galit ay tila gustong pumutok sa aking dibdib. Gusto kong lumapit at isampal sa mukha ni Rosita ang katotohanang ako ang nagbigay ng atay sa aking biyen, na ako ang niloko at pinagkaisahan. Ngunit huminga ako ng malalim. Hinga lang, Friday. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa antas ng mga taong walang alam kundi gumawa ng kwento. Naglakad ako ng diretsyo, nakataas ang no at hindi pinansin ang kanilang mga titik. Nang hapon ding yon, pumasok ako sa ospital para sa aking nakatagdang duty. Ang puti at malamig na kalye ng pasilyo ng ospital ay parang mas tumindi ang pagiging asinggan. Bawat yugto ng aking paglalakad ay sinusundan ng mga lihim na tingin ng aking mga kasamahang nurse at doktor. Ang mga taong dating namingiti at humihingi ng tulong sa akin tuwing kanoche ay biglang nag-iiwasan ng tingin. Na makarating ako sa opisina ng head nurse, nakatayo doon si Lucinda. Si Lucinda ang taong itinuring kong matalik na kaibigan sa loob ng 5 taon. Siya ang kasama ko sa mga mahaabang duty, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng aking mga lihim. Inilapag ni Lucinda ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pilit na awa, ngunit sa kanyang mga mata ay malinaw kong nakikita ang isang lihim na katuwaan. Sabi ni Lucinda, boses na tila nag-aalala, ngunit may halong panunuya. Huwag mo akong masisi, Friday. Desisyon ito ng board at ng pamilya De La Cruz. Nagsumite si Doña Consuelo ng letter na sinasabing emotionally unstable ka raw dahil sa hiwalayan niyo ni Mateo. Hindi ka raw ligtas mag-alaga ng mga pasyente. Binuksan ko ang sobre. Preventive suspension order pending investigation. Napatitig ako sa sulat. Alam ko ang totoong nangyari. Si Lucinda ang nagbigay ng impormasyon kay Doña Consuelo tungkol sa mga maliliit na pagkakamali sa records upang ipagmukhang hindi ako kwalipikaho, kapalit ng pangako ng pamilya De La Cruz na siya ang ipapalit sa akin bilang bagong head nurse ng departamente. Tumingin ako kay Lucinda. Walang luhang lumabas sa aking mga mata. Walang pagmamakaawa. Sabi ni Lucinda habang nagpapakrus ng mga kamay. Kawawa ka naman, Friday. Wala ka ng asawa, nawalan ka pa ng trabaho. Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na lang ang alok ng pamilya De La Cruz na pera para makapagsimula ka sa probinsya. Isang marahang ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Kinuha ko ang sulat ng suspension at maayos na itinalim ito sa aking bag. Ang trabaho at posisyon Lucinda ay nawawala at nababawi. Malamig kong wika, nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata hanggang sa mawala ang ngiti sa kanyang muka.
Ngunit ang dangal at lisensya na ipinagpalit sa maruming paraan. Kapag nawala iyon, walang pera o impluensya ng pamilya de la Cruz ang makakapagbalik. Natigilan si Lucinda. Ang kanyang bibig ay bahagyang nabuksan, ngunit walang salitang lumabas. Tumalikod ako at lumakad palayo sa opisina. Sa bawat hakbang ko sa malamig na pasilyo ng ospital, maririnig ang mahina, ngunit buong tunog ng aking sapatos. Nang makalabas ako ng gate ng ospital, kinuha ko ang aking telepo o mula sa bulsa. Mabilis kong pinindot ang numero ng aking abogado, ang abogado, na ibinayad ko gamit ang ipon ko sa center. Inilagay ko ang telepo o sa aking tainga habang nakatitig sa mataas na gusali ng ospital. Ati Santos, sabi ko sa isang buo at walang takot na boses. Nakuha ko na ang suspension letter na nakatala ang mga peking akusasyon ni Lucinda at ng pamilya de la Cruz. Ipadala mo na ang unang demand letter para sa libel at unjust vexation. Bumalik ako sa aming lumang bahay kasama ang isang barangay tanod upang kunin ang natitira kong mga dokumento at lisensya sa medisina na naiwan sa silid aklatan. Ayokong magkaroon sila ng anumang dahilan para sabihing pumasok ako ng walang pahintulot. Ngunit, bago pa man ako makahakbang sa pintuan ng sala, narinig ko na ang matinis na sigaw ni Celestina mula sa loob. Look, Mateo babe, sabi mo mayaman ang pamilya nyo? Why can't you give me 300,000 pesos for my bag? Bakit nakaharang ang card mo? Nakakahiya sa mga kaibigan ko? Sumunod ang boses ni Mateo, ngunit wala rito ang dating kapangyarihan at pagmamataas na ipinapakita niya sa akin nung naroon pa ako. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagod. Obviously, nagkaroon lang ng problema sa bangko. Huwag ka namang magsisigaw dyan, Celestina. Si Mommy ang humahawak ng accounts. Iwan ko sa'yo, sigaw ni Celestina. Maririnig ang mabilis at mabibigat na hakbang ng kanyang mga sapatos patungo sa pinto. Binuksan niya ang pinto at halos mabangga ako. Tinitigan niya ako ng mabilis na may halong galit at hiya bago nagmamadaling lumabas at sumakay sa kanyang kotse. Pumasok ako sa sala. Natigilan ako sa aking nakita. Ang bahay na dating, maayos, malinis at mabango dahil sa aking pag-aalaga araw-araw matapos ang aking panggabing duty ay parang dumaan sa isang bagyo. May mga nakakalat na basong may latak ng alak, mga lumang kahon ng fast food sa ibabaw ng glass table, at mga duming hindi na ilabas sa loob ng ilang araw. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Mateo sa sofa. Gulo-gulo ang kanyang buhok, puyat ang mga mata, at may hawak na bote ng alak. Ngunit sa kanyang kabilang kamay, may hawak siyang isang maliit na bagay. Isang lumang silver watch. Ang murang relo na binili ko para sa kanya nung unang taon ng aming kasal, gamit ang unang sweldo ko bilang staff nurse. Tumingin sa akin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula sa alak at puya. Sabi niya boses na nanginginig at may amoy ng alak habang itinataas ang relo. Friday, bumalik ka na ba? Obviously, hindi marunong mag-ayos ng bahay si Celestina. Hindi man lang siya marunong magluto o mag-asikaso ng mga bayarin sa ilaw at tubig. Tinitigan ko siya ng malamig. Wala akong naramdamang galit, wala ring awa. Kinuha ko ang manila folder ng aking mga papel mula sa ibabaw ng cabinet. Tumayo si Mateo mula sa sofa. Sumuray-suray siya ng kaunti habang nakatitig sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko kailanman naisip na umiiral sa kanya ang matinding hiya at takot. Sabi niya, boses na tila pabulong at may halong pait. Galit ka ba sa akin, Friday, ha? Bakit kailangang palagi kang magaling? Palagi kang matulungin? Palagi kang tama tuwing tinitingnan kita? Nararamdaman kong wala akong kwentang lalaki dahil ikaw ang gumagawa ng lahat.
Ginagawa mo? Akong palamuti lang sa bahay na ito. Napatitig ako sa kanya. Doon ko naunawaan ang lahat. Ang kanyang pambababae, ang kanyang kataksilan, at ang kanyang galit sa akin ay hindi dahil sa ayaw niya sa akin, kundi dahil sa sarili niyang takot at kahinaan. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng nurse na tulad ko ang nagtataguyod sa buhay na ipinagmamayabang niya sa lipunan. Hindi ko kasalanan na pinili mo maging mahina, Mateo. Malamig kong wika habang isinusuot ang strap ng aking bag sa aking balikat. Bago pa man makasagot si Mateo, biglang umalingaw. Ngaw ang tunog ng kanyang tilpo o sa ibabaw ng mesa. Paulit-ulit at mabilis ang pag-vibrate nito sa salamin. Gulat na inabot ni Mateo ang tilpo at pinindot ang speaker button dahil sa kaunting kalasingan. Isang malamig at hindi kilalang boses ng lalaki ang nanggaling sa speaker ng tilpo o boses na tila dumaan sa isang boses modulator. Sabi ng boses sa telpon. Mr. Mateo de la Cruz, may hawak kaming mga kopya ng mga peking invoice at pagnanahaw mo sa pondo ng kumpanya. Kung ayaw mong makulong at mawala ng pangalan sa buong lungsod, ihanda mo ang 5 milyong piso bago matapos ang linggong ito. Nabitawan ni Mateo ang telpon, bumagsak ito sa karpet at nagpatuloy ang malamig na liwanag ng screen nito sa dilim ng silid. Nawala ang lahat ng kalasingan sa mukha ni Mateo. Naging ganap na maputla ang kanyang balat at ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig sa matinding takot. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng bahay. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Kinabukasan ng umaga, bumalik ako sa ospital upang isumite ang aking formal na tugon laban sa suspension order. Ayokong isipin nila na ako ay nagtatago o natatakot sa kanilang mga peking akusasyon. Nang pumasok ako sa staff pantry upang kunin ang aking mga natitirang gamit sa locker, naroon si Lucinda. Nakatayo siya sa tabi ng coffee maker, nakasanda sa counter, habang may hawak na mamahaling tumbler na bago, isang regalo na alam kong hindi niya mabibili gamit ang kanyang dating sweldo. Nang makita niya ako agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pilit siyang ngumiti at naglakad palapit sa akin na tila walang nangyaring pambabait. Sabi ni Lucinda boses na pilit ginagawang malambot. Friday, pumunta ka pala. Huwag mo akong masisi ha. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang acting head nurse. Kung ako lang ang masusunod, ayaw ko namang mangyari ito sa'yo. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Bago pa man ako makasagot, biglang nag-vibrate ang kanyang telepo o sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nakaharap sa aking direksyon. Maliwanag na nakasulat sa caller ID, Doña Consuelo de la Cruz. Mabilis na inabot ni Lucinda ang telepo at pinatay ang tawag, ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri at ang pagpula ng kanyang leeg saya at gulat. Doon nagpantay ang lahat ng hinala ko. Hindi lang basta sumunod si Lucinda sa utos ng board. Siya ang matagal ng mata at tainga ni Doña Consuelo sa loob ng ospital. Siya ang nagbigay ng mga peking kwento tungkol sa akin kapalit ng posisyon at pera mula sa pamilya de la Cruz. Isang matalas at malinaw na kaisipan ang pumasok sa aking ulo. Kung gusto niyang maging kasangkapan ng pamilya de la Cruz, gagamitin ko siya para ipadala ang sarili nilang pagkawasak. Inilagay ko sa ibabaw ng aking lumang desk sa nurse station ang isang dilaw na folder. Mula sa aking pwesto kitang-kita ang malalaking titik na nakasulat sa takip nito. Confidential, Parian Center Audit and De La Cruz Family Trust, Secret Bank Accounts. Sa loob ng folder na yon ay may mga gawa-gawang dokumento na idinisenyo ng aking abogado. Mga papeles na nagpapakita na di umano mayroong lihim na milyon-milyong pondo na nakapangalan sa akin mula sa kumpanya ni Mateo
at nakahanda itong ipadala sa Bureau of Internal Revenue at sa mga mamumuhunan ng kanilang pamilya. Sabi ko sa isang malakas na boses na sapat para marinig ng lahat sa silid. Lalabas muna ako para kumuha ng clearance sa HR. Pakiiwan na lang muna ang mga gamit ko rito. Iniwan kong bahagyang nakabukas ang drawer ng desk kung saan naroon ang dilaw na folder. Naglakad ako palabas ng nurse station at tumayo sa dulo ng pasilyo sa tapat ng malaking salamin na nagpapakita ng refleksyon ng loob ng silid. Hindi nagtagal ang hula ko. Nang makitang walang ibang tao sa silid, mabilis na lumapit si Lucinda sa aking desk. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa pinto habang nanginginig ang kanyang mga kamay na binuksan ang drawer. Kinuha niya ang dilaw na folder mabilis na binuksan ito at kinuha ang kanyang telpo na upang kuhanan ng litrato ang bawat pahina ng mga gawa-gawang dokumento. May bahid ng matinding kasakiman at katuwaan sa kanyang mukha. Akala niya ay nakuha na niya ang huling alas na gagamitin ni Doña Consuelo para tuluyan akong sirain sa korte at sa pamilya. Nang matapos niyang kuhanan ng litra, toong lahat, mabilis siyang lumabas ng nurse station, hawak ang kanyang telpon o sa kanyang tainga, habang nagmamadaling lumalakad patungo sa fire exit. Maririnig ang mabilis at nanginginig niyang mga hakbang sa semento, habang pilit na tinatawagan si Doña Consuelo upang ibalita ang kanyang nakuha. Lumapit ako sa aking desk at binuksan ang drawer. Tiningnan ko ang bakanteng espasyo kung saan naroon ang folder kanina. Isang marahang ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Huminga ako ng malalim. Hingalang Friday. Kinagat na nila ang pain. Hindi nila alam ang bawat litratong kinuha ni Lucinda sa gawa-gawang dokumentong yon ay magiging formal na ebidensya ng pagnanakaw, ang internal records at illegal wiretapping na isasampa ng aking abogado laban sa kanila sa darating na linggo. Isang linggo matapos kunin ni Lucinda ang moinil sa aking desk, dumating ang formal na suprena mula sa korte. Hindi pinalampas ni Doña Consuelo ang pagkakataon. Gamit ang mga litratong kinuha ni Lucinda sa gawa-gawang dokumento, formal nilang isinampa ang kasong fraud, grave extortion at qualified theft laban sa akin. Pinagmukha nilang ginalaw ko ang pondo ng kumpanya ni Mateo at tinangkang i-blackmail ang kanilang pamilya. Sa tulong ni Rosita at ng kanyang mga kakilala sa barangay, mabilis na kumalat ang balita sa buong Parian. Bawat sulok ng palengke at kalsada ay puno ng mga usak-usapan tungkol sa nagpanggap na santong nurse na makukulong na raw balang araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay sa labas, nanatili akong tahimik sa loob ng kalinga sa Parian. 4:00 na madaling araw. Malamig ang hangin na pumapasok sa bintana habang nakaupo ako sa tapat ng aking mesa. Naisip ko na dumating na ang tamang panahon. Ngayong naisampa na nila ang kanilang kaso batay sa mga peking ebidensya, oras na upang ilabas ko ang mga totoong ebidensya yung nakatago sa loob ng 2 taon. Ang mga totoong audio recording kung saan malinaw na inamin ni Mateo ang pagnanahaw niya sa pondo, ang mga orihinal na resibo ng bangko na nagpapatunay na ginamit ni Doña Consuelo ang pangalan ko para kumuha ng milyon-milyong utang at ang medical records na binago ni Lucinda sa ospital. Ito ang huling alas na tuluyang wawasak sa kanila sa harap ng korte at ng lipunan. Bumangon ako mula sa upuan at naglakad patungo sa maliit na silid-imbakan sa dulo ng bulwagan. Nakasunod sa akin si Tita Isabela, may hawak na lampara at nakatingin sa akin ng tahimik. Sabi ko sa kanya sa marahang boses, "Tita Isabela, ilalabas ko na ang mga orihinal na dokumento at USB drive mula sa vault. Bukas na bukas din ibibigay natin ito kay Ate Santos para maihain ang mga counter charges." Tumanggo si Tita Isabela, ngunit hindi siya nagsalita.
Ang kanyang mukha sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara ay tila gawa sa bato. Walang ngiti, walang takot, at walang anumang emosyon. Inalis ko ang lumang frame ng painting na nakatakip sa pader sa likod ng wooden cabinet. Doon nakabaon ang isang maliit na bakal na vault. Kinuha ko ang pilak na susi mula sa aking relo. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi sa trangkan at inikot ito. Bumukas ang pinto ng vault nang walang anumang tunog. Inabot ko ang loob ng vault upang kunin ang itim na leather bag na naglalaman ng lahat ng aking ebidensya. Ngunit napatigil ang aking kamay sa gitna ng hangin. Bumilis ang tibok ng aking dibdib. Ang malamig na pawis ay biglang lumabas sa aking noo. Walang laman ang loob ng vault. Malinis. Trangkado. Walang kahit isang papel, walang USB drive, at walang kahit anong bakas na mga dokumento ang pinaghirapan kong iipon sa loob ng 2 taon ng aking buhay. Diyos ko po! Ang pabulong na lumabas sa aking tuyong lalamunan. Nanginig ang aking mga tuhod habang nakatitig sa bakanting espasyo sa loob ng pader. Wala ang aking mga ebidensya. Wala ang aking proteksyon. Wala ang huling depensya na magliligtas sa akin mula sa kulungan at magbabalik ng aking danggal. Nabasag ang katahimikan ng silid sa marahang tunog ng mga hakbang sa aking likuran. Dahan-dahan akong tumalikod. Nakatayo sa pintuan si Tita Isabela. Hawak pa rin niya ang lampara. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang malamig at matalas na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman nakikita ng isang taong nagmamalasakit. Bakit, Tita Isabela? Ang tanong na yon ay lumabas mula sa aking nanginginig na mga labi puno ng labis na pighati at kawalan ng paniniwala. Ang babaeng iniligtas ko 2 taon na ang nakararaan ng taong itinuring kong pangalawang ina at pinagkatiwalaan ko ng lihim ng kalinga sa parian ay nakatayo sa aking harap na may malamig na tingin. Inilagay ni Tita Isabela ang lampara sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang manipis na puting sobre mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa aking paanan. Sabi niya ang boses na dating puno ng laming ay pinalitan ng isang matalas at walang habag na tono. Huwag kang mag-alala, Friday. Nariyan ang mga certified copy ng ilag resibo. Sapat na yan para hindi ka makulong sa kasong fraud na isinampa ni Doña Consuelo. Hindi ako masamang tao para hayaan kang mabulok sa rehas. Pero ang mga orihinal na dokumento, bulong ko habang pinagmamasdan ang sobre sa sahig. Ang mga audio recording, ang mga papeles ng pondo, nasaan? Isang marahang tawa ang lumabas sa kanyang bibig, isang tawang puno ng panunuya. Walang lihim na hindi mabubunyag, Friday. Wika ni Tita Isabela habang ginagalaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng wooden chair. Akala mo ba ay nagkataon lang ang pagtatagpo natin 2 taon na ang nakararaan? Akala mo ba ay isa lang akong kawawang matanda na nangangailangan ng tulong mo? Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matagalang itinatagong galit. Ako si Isabela de la Cruz. Pabulong, ngunit madiin niyang pahayag. Ang anak sa labas ng yumaong Don Eduardo, ang ama ni Mateo. Ako ang anak na tinapon, ipinagkaila at pinagkaita ng pamana 20 taon na ang nakararaan dahil sa katusuhan ni Doña Consuelo. Napatigil ang aking paghinga. Ang buong mundo ko ay tila umiikot sa matinding pagkabigla. 9 na taon kang nagtiis sa pamilyang yun, Friday. Pagpapatuloy ni Isabela, nakatitig ng diretsyo sa aking mga mata. Ngunit ako, 20 taon akong naghintay sa dilim. Ginamit kita. Kailangan ko ang isang taong nasa loob ng mansyon, isang taong may access sa mga account ni Mateo at sa mga lihim ni Doña Consuelo. At ikaw, ang perpektong kasangkapan.
Ginawa mo ang lahat ng trabaho para sa akin. Natitiwala ako sa iyo, ang tanging nabigkas ng aking tuyong lalamunan. Ang pagtitiwala sa mundo ng mga De La Cruz ay isang kabobohan, malamig niyang sagot. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo sa korte, ngunit ang buong pamana ang kumpanya at ang pagbagsak ng pamilya De La Cruz akin yun. Ako ang kukuha ng lahat. Kinagabihan, nagkaroon ng isang malaking pagtitipon ang pamilya De La Cruz sa ballroom ng isang mamahaling hotel sa lungsod. Ipinagmamayayang ni Doña Consuelo sa harap ng mga mamamahayag, mga kasosyo sa negosyo at mga opisyal ng barangay ang formal na pagsasampa ng kaso laban sa akin. Nakatayo sa kanyang tabi si Mateo at si Celestina, parehong nakangiti sa harap ng mga kamera. Dumating ako kasama ang aking abogado upang isumite ang certified copy ng mga papeles para sa aming formal na counter affidavit. Ngunit bago pa man ako makahakbang patungo sa harap ng bulwagan, biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Pumasok ang isang babae. Hindi na siya ang Tita Isabela na nakasuot ng simpleng duster. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na Filipiniana gown, nakataas ang buhok at may hawak na isang makapal na balat na folder. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Consuelo. Naging maputla ang kanyang balat habang nakatitig sa babaeng papasok. Sino ka? Bakit ka naririto sa pampamilyang pagtitipon na ito? Sigaw ni Doña Consuelo, bagaman ang kanyang boses ay halatang nanginginig sa takot. Umakyat si Isabela sa gitna ng entablado. Hinarap niya ang lahat ng mga bisita at ang mga mamamahayag. Sabi ni Isabela sa isang malakas at nakatutulig na boses. Ako si Isabela de la Cruz, ang tunay na panganay na anak ni Don Eduardo. At narito ako ngayong gabi upang bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin at sa aking ina. Inilabas niya ang mga orihinal na dokumento at USB drive ang mga ebiden siya'y pinaghirapan kong iipon sa loob ng 2 taon. Harap-harapan niyang isiniwalat ang pagnanakaw ni Mateo sa pondo at ang mga illegal na utang ni Doña Consuelo. Ngunit sa gitna ng pagkabigla ng lahat, humarap si Isabela sa aking direksyon. Itinuro niya ako sa harap ng mga kamera. At ang babaeng ito si Friday, wika ni Isabela sa harap ng maraming tao. Ang dating minoring asawa na kasabwat ko sa loob ng 2 taon upang tapusin ang pamilyang ito mula sa loob. Napatitig ang lahat ng tao sa akin. Ang mga ilaw ng camera ay sunod-sunod na kumislap sa aking mukha. Sa isang iglap, hindi lang ako biktima ng kataksilan ni Mateo. Ginawa rin akong kasabwat sa isang maruming digmaan sa pamana na wala naman akong kinalaman. Nawala ang aking mga ebidensya. Nawala ang aking malinis na pangalan. Nawala ang huling taong pinagkatiwalaan ko. Mabalasik na pumalakpak ng marahan at mabagal si Isabela habang nakatitig sa akin mula sa entablado. Dahan-dahan siyang gumaba at lumapit sa akin. Sa gitna ng katahimikan at gulat ng buong ballroom, yumuko siya ng bahagya sa aking tainga at bumulong. Sabi niya, boses na kasing lamig ng yelo. Salamat sa paghahawa ng daan. Para sa akin sa loob ng 2 taon, ikaw na kawawang nurse. Ginawa mong napakadali ng lahat. Ang sumunod na mga araw ay parang isang bangungot na walang katapusan. Ang mukha ko ay lumito sa bawat pahayagan telebisyon at social media feed sa buong bansa. Si Rosita ay masayang nag-livestream araw-araw sa labas ng aming barangay, ipinapalabas sa buong mundo na ako ay isang mapanganib na sinungaling at traidor na nakipagsabwatan kay Isabela upang gibain ang pamilyang De La Cruz. Sa loob ng ospital, formal nang tinanggal ang pangalan ko sa lista ng mga kawani. Ang lisensya ko bilang nurse ay pansamantalang sinuspend habang nagpatuloy ang investigasyon. At sa tulong ng mga abogado ng pamilya De La Cruz,
Sinamantala nila ang kaguluhang nilikha ni Isabela upang maghain ng isang mabigat na petisyon sa korte. Ang hilingin na ideklarang mawalan ako ng sapat na kakayahang mag-isip o mental incapacity sa dahilang ako raw ay nakararanas ng matinding sira ng ulo, dulot ng kabiguan sa pag-ibig at ambisyon. Sa araw ng paunang pagdinig sa korte, tumayo ako sa harap ng hukom habang ang aking abogado ay walang magawa laban sa mga dokumentong iprinsyenta ng kabilang panig. Dahil nawala ang mga orihinal na ebidensya sa vault at dahil ginamit ni Isabela ang aking pangalan sa kanyang mga pahayag, ibinasura ng hukom ang aming hiling na suspindihin ang kaso. Nang lumabas ako ng gusali ng korte, sinalubong ako ng mga tanong at flash ng camera mula sa mga mamamahayag. Sabi ng isang reporter habang nakatutok ang mic sa mukha ko, "Miss Friday, totoo bang ginamit mo lamang ang iyong propesyon para pagtakpan ng pamilya de la Cruz at si Isabela? Wala ka na bang masasabi sa mga paratang sa iyo?" Hindi ako sumagot. Itinaas ko ang aking ulo, naglakad sa gitna ng makakapal na tao, at sumakay sa isang tahimik na taxi pabalik sa Parian. Nang makarating ako sa Kalinga sa Parian, ang dating masiglang tahanan ay naging malamig at puno ng pagdududa. Ang ilang mga voluntaryo at kababaihan na tinulungan ko noon ay umiwas ng tingin nang dumaan ako sa bulwagan. Si Isabela, na ngayon ay kumikilos na parang tunay na reyna ng ari-arian ng mga de la Cruz, ay lumipat na sa malaking opisina sa ikalawang palapag. Dala ang niting tagumpay. Umakyat ako sa aking maliit na silid sa dulo. Isinara ko ang pinto at ibinagsak ang aking katawan sa gilid ng higaan. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, naramdaman ko ang bigat ng buong mundo sa aking mga balikat. Ang pagod, ang gutom, ang pighati sa pagtataksil ng mga taong pinagkakatiwalaan ko, at ang kawalan ng katarungan ay sababay-sabay na sumurot sa aking dibdib. Niyakap ko ang aking mga tuhod sa dilim ng silid, habang ang mga luha na matagal kong pinigilan ay tuluyang pumatak sa aking mga pisngi. Diyos ko po, mahina kong bulong sa kawalan ng boses ay basag at nanginginig. Hanggang dito na lang ba talaga? Natalo na ba talaga ako? Walang sumagot, kundi ang tahimik na hangin ng gabi. Napatingin ako sa aking pulseras, sa lumang relo ng nurse na ibinigay sa akin ng aking yumaong ina nung unang araw ko sa kolehiyo. 9 na taon ko itong suot sa bawat panggabing duty, sa bawat operasyon, at sa bawat luha na ibinuhos ko sa loob ng madilim na silid na ito. Ang katad ng strap nito ay luma na tuyo at naagnas na sa paglipas ng panahon, pawis at dugo. Sa tindi ng aking pag-upo at paghigpit ng hawak, ang lumang strap ng relo ay tuluyang bumigay. Isang mahinang tunog ng pagkapunit ng tela at katad ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang relo ay tuluyang humiwalay sa aking pulse, asa't bumagsak ng marahan sa sahig na gawa sa kahoy. Napahurap ako habang nakatitig sa relo na gumulong sa tabi ng aking paa. Nang tumama ito sa sahig, ang maliit na takib sa likod ng relo ay bahagyang bumukas dahil sa impact ng pagkabagsak. Mula sa loob ng makitid na espasyo, sa ilalim ng mekanismo ng orasan, may nahulog na isang napakaliit na bagay. Isang manipis na micro SD card na nakabalot sa isang piraso ng plastik. Napatigil ako sa pag-iyak. Pinunasan ko ang aking mga luha at dahan-dahang lumuhod upang pulutin ang maliit na chip na yon. Nakatitig ako sa maliit na itim na bagay sa aking palad. Naalala ko ang gabing ginawa ko ang aking ikalawang shift sa ospital 2 taon. Na ang nakararaan ng araw na natuklasan ko ang unang lihim na transaksyon ni Mateo. Nung panahong yon, alam ko nang ang mga papel ay madaling nakawin o sirain.
Kaya't bago ko itinabi ang mga dokumento sa wall safe, gumawa ako ng digital backup. Isang master copy ng bawat audio, bawat video, At bawat pirma na itinago ko sa isang lugar na hindi kailanman iisipin ni Numan na hanapin. Sa loob mismo ng tanging bagay na hindi ko kailanman hinubog sa aking katawan ang lumang relo ng aking ina na nakapulseras sa akin araw-gabi. Hindi nakita ni Isabela ang micro SD card na ito nang halongkatin niya ang vault sa pader. Dahil ang totoong susi ng buong laro ay hindi kailanman umalis sa aking balat. Nang gabing iyon, dinala ko ang maliit na micro SD card sa lumang laptop na nakatago sa ilalim ng sahig ng aking silid. Nanginginig ang aking mga daliri nang isalaksak ko ito sa gilid ng computer. Isang ilaw ang kumislap. Lumitaw sa screen ang mga folder na naglalaman ng bawat boses, bawat dokumento at bawat ebidensya ng pagnanakaw, panloloko at panggipit na ginawa laban sa akin sa loob ng 9 na taon. Walang nawala. Lahat ng master files ay buo ligtas at naghihintay lamang na muling gamitin. Ang armas na nawala sa akin ay bumalik sa aking mga kamay, hindi sa tulong ng iba, kundi sa sarili kong pagiging maingat. Habang tahimik akong naghahanda sa parian sa kabilang bahagi ng lungsod, ang marangyang mansyon ng mga De La Cruz ay unti-unting nadudurog mula sa loob. Dahil sa mga dokumentong nakuha ni Isabela, legal niyang inangkin ang malaking bahagi ng mga ari-arya ng pamilya bilang panganay na anak ni Don Eduardo. Si Mateo na nawala ng pera, posisyon at kapangyarihan ay nagwawala araw-araw sa loob ng bahay. Sinisigawan si Isabela at binabantaan ito ng kamatayan. Ngunit si Isabela, na may dalang malamig na niti, ay hindi natakot kailanman. Nang malaman ni Celestina na si Mateo ay wala ng 20 pesos sa bulok na pitaka at baon, na sa utang sa iba't ibang tao, hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang lahat ng mamahaling bag at alahas na nakuha niya noon. Iniwan si Mateo na nakaluhod sa sahig ng silid tulugan at lumipat patungong Maynila kasama ang isang bagong lalaki. Ang pinakamalalang bagsak ay dumating kay Doña Consuelo. Nang atakehin siya sa puso, dulot ng matinding stress at galit sa nangyayari. Tinawagan niya si Mateo upang humingi ng tulong para sa kanyang mamahaling gamot sa cardiology. Ngunit si Mateo na lunod sa sarili niyang galit at alak ay sumigaw lamang sa telpon at sinabi sa kanyang ina na wala siyang pakialam kung mamatay na ito. Madaling araw noon nang makatanggap ako ng mensahe mula sa isang lumang kasambahay ng mga De La Cruz na lihim na nakipag-ugnayan sa akin. Sabi niya sa mensahe, "Nurse Friday si Madam Consuelo po. Nag-iisa siya sa malapit na kapilya sa tapat ng lumang ospital. Gusto kanyang makita bago pa man siya tuluyang mawala ng lakas. Nagmamakaawa siya. Kahit anong galit ang natira sa aking dibdib, ang aking puso bilang isang nurse ay hindi kayang tumalikod sa isang taong naghihingalo." Nagbihis ako at dali-daling nagtungo sa maliit at madilim na kapilya. Pagpasok ko sa loob, sa pinakadulong upuan sa likod, nakita ko si Doña Consuelo. Ang dati rating matapang, elegante at mapagmataas na biyena na nagbabaog sa akin ng mga utos at paglait ay nakaupo ngayon. Nakayuko payat at humihingal ng malalim sa bawat paghinga. Nang maramdaman niya ang aking presen, siya dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay lumuluha puno ng pagsisisi at matinding pighati. Nanginig ang kanyang mga kamay nang abuting niya ang laylayan ng aking damit. Sabi niya boses na pabulong basag at nagmamakaawa, "Friday, anak, patawarin mo ako." Hindi ako nagsalita. Tumayo lamang ako sa kanyang harap, tinitingnan ang matandang babae na minsan ay ginawang impi noong buhay ko. Bulag ako.
Pagpapatuloy ni Doña Consuelo habang sumisingot sa gitna ng hirap sa paghinga. Inakala ko na ang pagprotekta sa pangalan ng pamilyang ito at kay Mateo ang pinakamagandang bagay sa mundo. Pinagkaisahan ka namin, nilight kita, at ngayon ang mga anak na pilaki ko ang siyang unang pumatay sa akin. Wala akong natira Friday. Wala akong tinira kundi ang sarili kong kasalanan. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na bote ng nitroglycerin spray at inabot ito sa kanya upang ma-spray sa ilalim ng kanyang dila. Pagkatapos ay kinuha ko ang isang puting papel at isang panulat mula sa aking bag at inilatag ito sa ibabaw ng upuan ng kapilya. Kung talagang pinagsisisihan mo ang lahat, Doña Consuelo, wika ko sa isang malamig ngunit matatag na boses. Patunayin mo sa legal na paraan. Tiningnan ako ng matanda. Kinuha niya ang panulat mula sa aking kamay at doon sa ibabaw ng lumang kahoy na upuan ng kapilya, nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinulat at nilagdaan niya ang isang pormal na salaysay, isang sinumpaang pahayag na umamin sa sapilitang pagkuha ng utang sa aking pangalan, sa pagpapatao ng peking kaso, at sa pakikipagsabwatan kay Lucinda upang ako ay sirain. Nang matapos niyang pirmahan, inabot niya sa akin ang papel. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, ngunit hinayaan ko lamang ito. Sabi niya sa huling pagkakataon, ibagsak mo sila Friday. Ibagsak mo ang mga taong gumawa nito sa atin. Kinuha ko ang papel, itinupi ito ng maayos at isinuot sa aking bulsa kasama ng micro SD card. Tumalikod ako at lumakad, palabas ng kapilya, iniwan ng matandang babae sa gitna ng kanyang pagsisisi. Buo na ang aking sandata. Bukas na bukas din, magaganap ang huling hukuman. 8:00 ng umaga habang ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng mga lumang bubong ng parian, nakaupo ako sa loob ng opisina ni Ate Santos. Sa harap namin ay ang laptop na naglalaman ng lahat ng master files mula sa micro SD card, kasama ang sinumpaang salaysay at pirma ni Doña Consuelo. Hindi namin ito dinala sa social media. Hindi kami nag-post ng mga paratang o nag-antay ng simpatya mula sa mga tsismosa sa barangay. Sa halip, sabay-sabay naming ipinadala ang mga opisyal na kopya sa 4 na pinakamahalagang institusyon sa bansa sa pamamagitan ng aming mga legal runner sa National Bureau of Investigation NBI Anti-Fraud Division, sa Philippine Board of Nursing at Medical Council, sa Securities and Exchange Commission SEC, at sa pangunahing lupon ng mga shareholder ng kumpanya ng pamilya de la Cruz. Isang iglap lang ang kinailangan para gumalaw ang sistema. Bandang 10:00 ng umaga habang nasa loob ng ospital si Lucinda at ipinagmamalaki ang kanyang bagong posisyon bilang acting head nurse sa harap ng mga kasamahan. Biglang pumasok ang 3 opisyal ng NBI kasama ang 2 miyembro ng medical board. Hindi na nila hinintay na matapos ang kanyang shift. Diretso silang lumapit sa kanyang mesa, inihapag ang warrant at ang kopya ng mga ebidensya ng kanyang pagbabago sa medical records at pakikipagsabuatan sa pagnanakaw ng internal files. Sabi ng opisyal sa matigas na tono, Lucinda Reyes, ipinag-uutos ang agarang pag-aresto at pagbawi ng iyong lisensya bilang nurse sa salang falsification of public documents at breach of professional confidentiality. Namutla si Lucinda. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pilit niyang inaabot ang kanyang ID sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa mga papeles habang iginapos ng mga opisyal ang kanyang mga kamay. Ang pangarap na matagal niyang pinagpilitan gamit ang dumi at panlilinlang ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Kasabay nito sa kabilang bahagi ng lungsod, isang convoy ng mga sasakyan ng NBI at mga patrol ng pulisya ang huminto sa harap ng marangyang mansyon ng mga De La Cruz.
Agad na pinalibutan ng mga awtoridad ang buong paligid. Ipinaskil nila ang mga opisyal na selyo ng pamahalaan, cease and desist orders at warrant of seizure sa magarang gate ng mansyon. Nagmamadaling lumabas sa front porch si Mateo, sakbit ang kanyang bathrobe, gulo-gulo ang buhok at namumula ang mukha sa galit. Sumigaw si Mateo sa mga pulis. Anong kalokohan ito? Sino nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok sa pribadong ari-arian na ito? Alam niyo ba kung sino ang ama ko? Sino kayo para... Isang opisyal ang humakbang palapit sa kanya. Hawak ang isang makapal na dokumento. Mateo de la Cruz, ikaw ay inuutusang sumama sa amin. Pagbasa ng opisyal sa warrant. Ikaw ay nahaharap sa mga patong-patong na kasong qualified theft, estafa, malversation of corporate funds, at falsification of documents. Nawala ng kulay ang mukha ni Mateo. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Bago pa man siya makatalikod para tumakbo pabalik sa loob ng bahay, mabilis na lumapit ang dalawang pulis. Ang malamig na bakal ng mga tsugo ay pumulupot sa kanyang mga pulso. Isang malakas na tunog ng pag-click ng posas ang umalingaw. Sa tahimik na hardin ng mansyon sinabayan ng sunod-sunod na kisap ng mga kamera ng mga mamamahayag na kanina pa nag-aabang sa labas ng gate. Ang lalaking minsan nang nagmataas at yumurak sa aking pagkatao ay nakatayo ngayon sa harap ng buong bansa, nakayuko at nakapusas. Nakaupo ako sa loob ng isang tahimik na sasakyan na nakapark sa kabilang kalsada. Pinapanood ang lahat ng ito sa pamamagitan ng bintana. Hawak ko ang lumang relo ng nurse sa aking palad. Wala nang galit sa aking dibdib. Wala nang pait. Ang tanging naramdaman ko ay ang malalim at payapang paghinga ng isang taong sa wakas ay nakalaya na mula sa kadena ng kahapon. Ang mga sumunod na linggo ay naging malinaw na pagbagsak ng mga taong nagtangkang gumawa ng kasamaan. Ang bawat maskara ng pagmamataas, kasinungalingan at kasakiman ay tuluyang nahubaran sa harap ng buong lipunan. Unang lumabas sa social media ang isang live video na hindi kailanman inasahan ng sinuman sa barangay. Nakatupo si Rosita sa harap ng kanyang telpon o sa loob ng opisina ng pulisa, ang nakayuko pawisan ng at nanginginig ang mga kamay. Wala na ang dati niyang mapagmalaking anyo kapag napapakalat ng sismis sa palengke. Sabi ni Rosita sa kanyang live video boses na basag nanginginig sa takot at hiya. Ako po si Rosita. Humingi po ako ng pormal at taos-pusong patawad kay Nurse Friday de la Cruz. Ang lahat po ng ipinost at sinabi ko laban sa kanya sa mga nakaraang linggo ay mga walang katotohanang tsismis at paninirang puri lamang. Hindi po siya nabaliw at hindi po siya nagnakaw. Ako po ay nagsisisi sa aking ginawa matapos masampa ang kasong libel laban sa akin. Sa loob ng korte, mabilis na lumabas ang mga hatol. Si Mateo ay pormal na nahatulan ng mahabang taon ng pagkabilanggo dahil sa malversation of corporate funds at qualified theft. Si Celestina na nagtangkang tumakas patungong abroad, dala ang mga alahas at perang nakaw, ay nahuli sa airport at kasalukuyan ding nahaharap sa mga kasong kriminal. Si Lucinda naman ay pormal na tinanggalan ng lisensya bilang nurse ng Board of Nursing. Ang kanyang pangalan ay permanenteng ibinaon sa kahihiyan at wala ng alinmang ospital sa buong bansa ang muling tatanggap sa kanya. Ngunit may isang huling usapin na kailangan kong harapin. Isang hapon, naglakad ako patungo sa pampublikong sementeryo ng lungsod, dala ang isang maliit na buki ng mga puting bulaklak. Tumigil ako sa harap ng isang simpleng lapida, ang nitsyo ng yumaong ina ni Isabela. Doon nakatayo si Isabela. Wala na ang mamahaling Filipiniana gown na isinuot niya sa ballroom.
Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit at ang kanyang buhok ay malayang itinatanod ng hangin mula sa dagat. Ang dating matalas at malamig niyang mga mata ay napalitan ng matinding pagod at lungkot. Inilapag ko ang mga bulaklak sa tabi ng lapida. Sabi ni Isabella habang nakatitig sa pangalan ng kanyang ina, boses na mahina at may tahimik na luha. Akala ko, kapag nakuha ko na ang lahat at pinabagsak ko ang pamilya de la Cruz, magiging masaya ako. Akala ko matatapos na ang sakit na dinala ko sa loob ng 20 taon. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang magbuhos ng kanyang nararamdaman sa harap ng nicho ng kanyang ina. Pumahid ng luha si Isabella at humarap sa akin. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang mga papeles ng pamamahala sa kalinga sa Parian at inabot ito sa akin. Ginawa ako ang lahat ng kasamaan para maghigante. Pagpapatuloy ni Isabella ang kanyang boses ay nanginginig sa totoong pagsisisi. Ginamit kita, Friday. Naging katulad din ako ng mga taong kinamuhian ko. Ngunit nang makita ko silang lahat na nahulog sa kulungan, narealize ko na wala pa ring nagbago. Hindi ibinalik ng galit ang buhay ng ina ko. At hindi ako naging malaya. Tiningnan ko ang mga papeles sa aking kamay. Ang kalinga sa Parian ay pormal nang ibinalik sa aking pangalan malinis at wala nang anumang kaugnayan sa pamilya de la Cruz. Sabi ni Isabella sa huling pagkakataon habang nakatitig sa akin ng may paggalang patawad Friday. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, ikaw lang ang tanging taong tumulong sa akin nang walang hinihiing kapalit. Salamat sa pagpapaalala sa akin na hindi kailanman magiging sapat ang galit para gamutin ng isang lumang sugat. Tumalikod si Isabella at dahan-dahang lumakad patung o sa naghihintay na bus sa terminal malapit sa baybayin. Pinagmasdan ko ang kanyang pag-alis habang ang hangin mula sa dagat ay dahan-dahang nagpapadpad ng mga tuyong dahon sa sementeryo. Ang huling lihim at huling galit ng nakaraan ay tuluyan ng natapos na ungkat at nawala sa hangin. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang huling paghatol ng korte. Nang ialok ng mga tagapamahala ng natitirang ari-ariya ng mga de la Cruz ang isang malaking halaga bilang tampalubag loob at pambayad sa lahat ng pinsalang dinala nila sa aking buhay. Dahan-dahan ko itong tinanggihan. Ayoko ng kahit isang piso. Mula sa perang may mansa ng luha at panggagapit, ang tanging tinanggap ko ay ang aking legal na bahagi mula sa aming dating bahay. Mga perang mula sa sarili kong pawis at sakripisyo. Gamit ang pondo na iyon, kasama ang tulong ng mga lokal na organisasyon at ng mga kababaihang natulungan ko noon, pormal naming pinalawak ang kalinga sa Parian. Mula sa isang maliit na lihim na silungan ito, ay naging isang ganap na non-profit foundation na nagbibigay ng libreng tulong medical, legal at pagsasanay para sa mga nurse, caregiver at mga kababaihang inabuso sa buong reyon ng Visayas. Isang maaliwalas at malamig na umaga ng Sabado. Ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng Parian, nagpapakalat ng liwanag sa bagong pinturang 2 palapag na gusali ng foundation. Ang lumang wooden house ay maayos na. Naibalik ang kagandahan puno ng mga halaman at may malaking gawa sa kahoy na karatula sa harap na nakasulat Kalinga sa Parian Foundation. Sa gitna ng main lobby, sa tapat ng reception desk, may isang malinis na frame na nakasabit sa puting pader. Sa loob ng glass frame na iyon ay nakalagay ang aking lumang relo ng nurse na may naputol na strap at sa tabi nito ay ang maliit na pilak na susi. Sa ilalim ng glass frame, may nakasulat na maliliit na gintong titik. Ang unang pinto na kailangang buksan ay ang pinto patungo sa sariling kalayaan at danggal. Ilang araw bago ang pormal na pagbubukas natanggap ko ang isang pormal na sulat mula sa Board of Nursing.
Hindi lamang nila ganap na lininis ang aking pangalan, kundi ibinalik din nila ang aking lisensya kasama ang isang opisyal na pagkilala sa aking katapatan at katatagan bilang isang profesional. Pumasok ako sa aking bagong opisina sa ikalawang palapag. Pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin. Nakasuot ako ng isang bagong plant sa dungputing uniform ng nurse, ang damit na minsan kong isinuot sa loob ng 9 na taon para sa iba. Ngunit, na yon ay isinusuot ko na ng may buong pagmamalaki para sa aking sarili. Narinig ko ang masasayang boses ng mga tao sa ibaba. Ang mga dating kasamahan kong nurse na umalis sa ospital para sumama sa akin ang mga kababaihang na tulungan ng foundation at ang mga bisita mula sa iba't ibang barangay ay nagkakatipon na para sa pagbubukas ng unang libreng klinika. Sabi ng isang batang nurse habang nakadungaw sa pinto ng aking opisina, may malawak at tapat na ngiti. Head Nurse Friday, nakahanda na po ang lahat sa ibaba. Kayo na lang po ang hinihintay para sa unang shift ng klinika. Napatigil ako. Tumingin ako sa salamin at huminga ng malalim. Hinga lang, Friday. Ito na ang araw mo. Isang marahang ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 9 na taon, walang pait sa aking dibdib, walang takot sa aking mga mata, at walang utang na loob na kailangang bayaran sa kanino man. Kinuha ko ang aking stethoscope, isinabit ito sa aking leeg at dahan-dahang lumakad patungo sa hagdanan. Sa bawat hakbang ko pababa patungo sa maliwanag, nabulwagan naririnig ko ang mahina at buong tunog ng aking mga sapatos, mga hakbang na hindi na kailanman mangiinig, hindi na kailanman lilingon, sa dilim ng nakaraan at patuloy na maglalakad patungo sa isang bagong umaga.